Praise the Lord, glory to God. Isang mapagpalang gabi sa ating mga minamahal na magagawa at gayon din sa ating mga kapatid na nakatunghay ngayon sa ating prayer meeting. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang namamalaging biyaya ng buhay at lakas na patuloy na ipinagkakaloob sa atin. At nagpapasalamat din tayo sa kabila ng maraming kaabalahan at kabalisahan sa buhay. May mga ganitong gawain na kung saan muli tayo makakaranas ng mga pagpapalakas mula sa Panginoon at na makakalapit sa kanyang trono ng biyaya upang idulog ang ating mga kahilingan at pagpapasalamat. Glory to God. At sa gabing ito, sa ating mga paglapit sa Panginoon, tayo may kasiguruduhan na tayo ay may katugunan at mga pagtatagumpay. Sa pasimula ng gawain ng Diyos, minsan pa ating itaas ang ating mga tinig. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Praise the Lord, glory to God. At this very moment, my brothers and sisters, let us remain in the presence of the Holy Spirit, and we will entrust this service to the throne of grace of God. Hallelujah. Let us once again lift our voices. Breathe on me, breath of God, love and life that makes me free. Breathe on me, breath of God, fan the flame within me. Teach my heart and heal my soul. Speak the mind that in Christ
know. Take me to your sanctuary. Teach my heart and heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Take me to your sanctuary. Take me to your sanctuary. Breathe on me. Praise God, glory to God. Dakilang Diyos na aming Ama, sa gabing ito muli ang aming papuri at pasasalamat sa iyong dakilang gawa sa bawat sa amin. Salamat sa laging biyaya na aming nararanasan at salamat po sa mga pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin upang kami ay makaganap ng iyong banal na kalooban. Dalangin namin, O Diyos, na sa gabing ito patuloy na ikaw ang gumawa makapangyarihan sa bawat isa sa amin, sa aming mga paggawa. Ikaw ang laging manguna sa bawat isa. Patuloy na dinadalangin din po namin sa iyo na sa mga salita mo na aming mapapakinggan, na dadali ng iyong manggagawa sa gabing ito, patuloy itong maging kalakasan at magamit namin sa patuloy na pagpapalago ng aming mga pananampalataya. Maging, O Diyos, dalangin namin sa aming mga panalangin na gagawin at sa aming pagdulog sa iyo, ikaw ang siyang manguna, patuloy mong bigyang katugunan ng aming mga daing sa iyo at ikaw ang magbigay ng biyaya na sa bawat aming hilingin ay ikaw ang magbigay ng kasagutan sa mga bagay na ito. Dalangin din po namin sa iyo, O Diyos, na pagpalain mo ang bawat bahagi ng gawaing ito at pagpalain mo ang iyong mga anak na kabahagi rin sa gabing ito. Pagpalain mo ang iyong iglesia sa kabuuan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at sa atin pong minamahal na manggagawa, sa atin pong minamahal na Pastor Jeric at minamahal na Presbyter Raquel de la Cruz. Isang mapagpalang gabi po. Isang malaking pribilehyo at kagalakan po ng aking puso na muli ay makatayo sa harapan po ng mga banal. Ako po ang inyong abang lingkod, kapatid Jovi, ay nabigyan ng pagkakataon na maipahayag ang kabutihan ng Diyos sa aming pong kawan ng sayon. Nagagalak po ang aking puso sapagkat tunay na sa kabila ng hindi po tayo karapat-dapat sa aba ko pong kalagayan, hindi po lingid sa inyong kaalaman mga kapatid. Ang bawat isa po sa atin ay may mga dinadaanan din pong mga pagsubok. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay hindi upang ikaw ay
humina, kundi ang mga pagsubok na ito na dumarating sa ating buhay, ito po ay gamitin natin na inspirasyon para tayo ay lumakas sa ating mga buhay paglilingkod. Sa amin pong kawan ng sayon, mga kapatid, sa month of delightful sacrifice, kami rin po ay nakikipagbaka. Ngunit sa kabila ng pakikipagbakang ito, ang lagi ko pong itinuturo sa mga kapatid ay kumapit lamang sa panalangin. Sapagkat alam po natin, mga kapatid, na sa atin pong month of delightful sacrifice ay may kanya-kanya po tayong nakaatang na mga goal sa ating kawan. Sa kawan po ng sayon, mga kapatid, bilang nangangasiwa sa kawang ito, ang ginawa ko pong kaparaanan sa aming kawan ay nakagrupo po kami ng 3. So ang tatlong grupo po na ito ay may kanya-kanya pong goal. Sa biyaya at habag po ng Panginoon, mga kapatid, dahil tunay, ako po ay mahina, salat sa karunungan. Ngunit ang aking pinanghahawakan lamang po, mga kapatid, ay ang karunungan na nagmumula sa Panginoon. Na lagi ko pong sinasabi, kung wala siya sa aking buhay, hindi ko po kayang mapangasiwaan ang kawan ng sayon. Mga kapatid, sa biyaya at habag po ng Panginoon, ang aming kawan ng sayon ay patuloy po na sumasampalataya, patuloy na gumagawa sa mga iba't ibang kaparaanan upang aming maabot ang aming goal sa aming kawan ng sayon. Nakakagalak po, mga kapatid, na sa kabila na ang mga kapatid na aking kasakasama sa kawan po ng sayon ay karamihan mga bago. Ngunit ako po'y nagpapasalamat dahil sa munti ko pong itinuturo na nalalaman ko rin po sa mga turo ng ating mga manggagawa sa atin. Ayun po lagi ang sinasabi ko sa kanila na gawin namin ang pinakamabuti sa amin kawan. Sapagkat hindi po namin alam kung next year ay meron pa pong MDS. Kaya't ang sabi ko po sa kanila, ngayong 2024 gawin po namin ang pinakamabuti sa amin pong month of delightful sacrifice. At sa biyaya at kahabagan po ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos ang patuloy na gumagawa ng kaparaanan kung paano po kami makapagkaruling sa amin pong mga kakilala, kung paano po hinahaplos ng Diyos ang puso ng bawat mga kakilala namin upang mabigyan po namin sila ng sponsor letter. Kung paano po kami nagbebenta ng mga ticket sa mga kaibigan ng mga amo namin. Opo, hindi po madali, mga kapatid. Ngunit lagi lamang po natin panghawakan ang pangangailangan ng gawain sa loob ng iglesia. Sa pananalangin po, mga kapatid, itatawid po na tayo ng Diyos. Sa pag-aayuno, mga kapatid, na may kasamang pananalangin, ipagtatagumpay po tayo ng ating Panginoon.
Gaya nga ng sabi ng ating minamahal na late apostle, na no retreat, no surrender. Kaya't sa bawat isa sa atin mga kapatid, huwag po tayong panghinaan ng loob. Basta ilaban lamang po natin ang gawain para sa ating Panginoon. Share love, share life. Maraming pagsubok ang dinaraanan na tila parang napanghihinaan. Pagkayod para sa hapagkainan, litrang pawis at dugo ang puhunan. Ngunit sa kabila ng hirap, nananatili ang ngiti at pag-asa. Pag-ibig na dala ng bawat isa, handog ay buhay na masaya. Kaibigan, daran at maghandog, ang pag-ibig at pag-asa. Ipamahagi ang pag-ibig na dala ng Pasko, sama-samang pagpuni ang regalo nito. Pag-asa sa buhay, pag-ibig ni Kristo, tanggapin mo ngayong Pasko. Share love, share life. Sa bahay ng simoy ng hangin, saya ng Pasko'y pag-ibigin. Pag-ibig na dala ng bawat isa, handog ay buhay na masaya. Kaibigan, tayan at maghandog ng pag-ibig at pag-asa. Ipamahagi ang pag-ibig na dala ng Pasko, sama-samang pagpuni ang regalo nito. Pag-asa sa buhay, pag-ibig ni Kristo, tanggapin mo ngayong Pasko. Share love, share life. Ibahagi ang pag-ibig sa mundo, isigaw ng labi. Ang pag-islap ng bituin, dala ng Pasko, magniningning. Pag-ibig na sumisibol sa pusong may malasakit. Magmahalan, mag-ibigan ngayong Pasko. Sige na, simulan! Ipamahagi ang pag-ibig na dala ng Pasko, sama-samang pagpuni ang regalo nito. Pag-asa sa buhay, pag-ibig ni Kristo, tanggapin mo. Ipamahagi ang pag-ibig na dala ng Pasko, sama-samang pagpuni ang regalo nito. Pag-asa sa buhay, pag-ibig ni Kristo, tanggapin mo ngayong Pasko. Share love, share life. Share love, share life. Share love, share life. Praise the Lord! Glory to God sa oras na ito mga kapatid. Tayo dadako sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ito. Dilit iba ang pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay minsan pang magbibigay sa bawat isa sa atin ng panibagong pag-asa, kapayapaan at pagpapalakas ng ating mga pananampalataya. Glory to God. There is nothing like the presence of the Lord, just to worship and to see Him lifted high. There is nothing like the presence of the Lord, just to worship and to see Him glorified. We praise you, Lord. We worship and adore. We lift our hands unto your name.
Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, Panginoon, hiling po namin ang iyong nagpapatuloy na pagpapaging dapat sa bawat isa sa amin. Kung kami ay nasumpungan mo sa pagkakasala, iyo itong ipatawad sa amin upang sa aming pagharap sa iyo, kami ay maging karapat-dapat. Kami ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Ikaw ay banal at kami, Panginoon, ay mahina. Ngunit kami po ay humihingi ng tulong at awa sa iyo at kami po ay makasumpong ng habag at biyaya mo upang sa aming pagharap sa iyo, Panginoon, kami po ay maging katanggap-tanggap. At sa mga sandaling ito, sa aming pananalangin at pagbubulay ng iyong mga salita, ikaw po ang sa amin ay patuloy na mangusap. Ikaw ang patuloy na sa amin, Panginoon, ay magsalita sa pamamagitan ng mga salitang aming mapagbubulayan. At pagpalain mo rin po ang aming pagdulog sa iyo sa aming pananalangin. Ito po ang aming maingat na pagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago sa ating pananalangin ay sumandali nating bulayin ang salita ng ating Panginoon. Ang paksa na aking ibabahagi sa inyo, watch and pray. Ang pagpupuyat at pananalangin ay gawain na laging magkaakibat o magkasama. Ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang isang mananampalataya na nagpupuyat ay nananalangin at ang mananampalatayang nananalangin ay nagpupuyat. Ang dalawang ito na gawain sa loob ng iglesia ay aral na itinuro sa atin ng mahal na apostol. Since day one hanggang sa huling yugto ng buhay ng mahal na apostol, ito ay kanyang itinuro at patuloy na ipinapaalala sa atin na tayo ay magpuyat at manalangin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. And Jesus used the phrase watch and pray on a couple of different occasion. Mayroon pong ilang mga okasyon o mga pangyayari sa banal na kasulatan na ang dalawang ito ay binanggit mismo ng ating Panginoong Hesukristo na magpuyat at magsipanalangin. Ang isa rito, mga kapatid, ay ang gabi bago siya ipako sa krus. Binanggit niya yan sa Mateo Kapitulo 26, ang talata ay 30. Ganito ang wika ng salita ng ating Panginoon. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumagpas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Sa talatang ito ay binanggit ng salita ng ating Panginoon ang salitang pananalangin. Sabi rito ng salita ng ating Panginoon, where He prayed that this cup be taken from me. Ang panalangin, mga kapatid, personally, ito ay mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. May wika ang salita ng ating Panginoon na ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay nasa lupa ay binubuo ng panalangin at mga paglilingkod, ng mga pagtitiis. Hindi mo maiaalis sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo ang pananalangin. He is a man of prayer.
laging sa lahat ng gawain ng ating Panginoong Hesukristo, lagi natin siyang nasusumpungan sa pananalangin. At ang wika ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, nang siya ay manalangin, pagkatapos na siya ay manalangin, nang siya ay bumalik sa kanyang mga alagad sa okasyong ito, ay nasumpungan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad na sila ay nangatutulog. Kaya sa mga talatang ito sa verse 41 ay kanyang binanggit sa kanyang mga alagad na watch and pray. Sabi sa verse 41, he was grieved that they could not even pray with him for an hour, and warned them to watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ito ang paalaala at reminder ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Pagkat nang ang ating Panginoong Hesukristo, pagkatapos na siya ay makapanalangin, nang siya ay bumalik sa lugar ng mga alagad at nasumpungan niya ang mga alagad na sila ay nangatutulog, ang paalaala ng Panginoong Hesus sa kanila na sila ay mangagpuyat at magsipanalangin. Sa katotohanan ito, mga kapatid, alam ng ating Panginoong Hesus na malaki ang nagagawa o magagawa ng panalangin at pagpupuyat upang kanilang mapagtagumpayan ang anumang tukso na pwedeng mangyari o kanilang kaharapin. Kung ating mapapansin sa dulong pangungusap ng bersikulong ito, sabi niya, after niyang sabihin ang warning na sila ay dapat manalangin at magpuyat, sabi niya, so that you will not fall into temptation. Sa Tagalog, ang sabi ng salita ng ating Panginoon, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang panglaban pala ng isang mananampalataya upang kanyang mapagtagumpayan ang tukso. Maraming itsura at maraming kulay ang tukso. Ang tukso ay hindi galing sa Diyos. Ang tukso ay galing sa dyablo at ang dahilan kung bakit ito ay ginagawa ng dyablo sa isang mananampalataya ay upang siya ay ilayo sa Panginoon. Walang mabuting layunin ang dyablo sa atin. Lahat ng layunin ng dyablo sa atin, tayo ay wasakin, tayo ay sirain, tayo ay ilayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. Nais ng dyablo na baguhin ng dyablo ang pag-ibig natin sa Panginoon. Ito ang kanyang layunin. Ayaw niya na tayo ay magmahal sa Diyos. Ayaw niya na ating i-focus ang ating sarili sa Diyos. Ayaw niya na ang ating sarili ay ating ituon sa Panginoon. Kaya ang dyablo gagawa ng paraan. Gagawa siya ng paraan upang tayo ay mailayo sa Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng mga tukso. Pero ang wika ng salita ng Panginoon, mayroon palang panglaban dito. At ang panglaban dito mismo, ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi, watch and pray. Ang pagpupuyat pala, mga kapatid, at pananalangin ay napakabisang paraan. Paraan upang tayo ay mailayo sa mga tukso ng dyablo na pwede niyang ilagay sa atin. At salamat sa Panginoon sapagkat sa loob ng iglesia, ang mahal na apostol, nang siya ay nabubuhay, ito ang palaging iniaaral niya sa atin, na tayo ay manalangin at magpuyat. Pagkatapos niyang banggitin ang pagpupuyat, ang kasunod nito ay pananalangin. Pagkatapos niyang banggitin ang pananalangin, pagkatapos nito ay pagpupuyat. Lagi po itong magkasunod sa itinuturo ng mahal na apostol.
Mapalad tayo sapagkat sa loob ng iglesia, tayo ay naturuan ng mahal na apostol na magpuyat at manalangin. Mula noon, hindi nagbago ang turo ng mahal na apostol. Nang siya ay malakas, hanggang siya ay maging mahina sa kanyang lupang katawan, hindi nagbago ang turo ng mahal na apostol. Hanggang sa huli, nang kami mga kapatid ay dumalaw sa kanya sa ospital nang siya ay mahina na. Nung siya ay chinecheck ng doktor, siguro dahil pagod na rin ang katawan ng mahal na apostol sa mga ginagawa ng doktor, parang hindi na nagre-react yung kanyang katawan sa gustong mangyari ng doktor. Pero nang kami ay pinapasok ni Kong Kate at sinabi ng mahal na Kong Kate sa mahal na apostol na naroon kami at kami ay magpipray sa kanya, nagmulat siya ng mata. Doon mo makikita kung papaano pinahahalagahan ng mahal na apostol ang panalangin. At sino kami para mag-pray sa apostol? Pero doon mo makikita mga kapatid, ganoon nagpapahalaga ang mahal na apostol pagdating sa panalangin. Kahit na gaano kaliit ang isang tao na mananalangin, kapag ito ay patungkol sa panalangin, pinahahalagahan ng mahal na apostol. Kaya nung kami ay nag-pray, makikita mo yung reaksyon ng mahal na apostol. Nung una, sabi ko, magre-react kaya ang mahal na sugo. Pero doon mo talaga makikita sa kanya na pagdating sa pananampalataya, una lagi ang pananampalataya sa mahal na apostol. Sabi ng kanyang mga anak, hindi namin narinig sa mahal na apostol ang salitang masakit. Hindi ko na kaya. Wala siyang nabanggit na mga salitang gayon. Hanggang sa huli, ang tinayuan ng mahal na apostol ay pananampalataya. At yan ay magagawa mo lang pag ikaw ay magpipray. Sabi ng mahal na apostol, bakit ako nagpipray? Nananampalataya ako. Bakit ako nananampalataya? Magpipray ako. Sa atin bilang mga mananampalataya na pinangangasiwaan ng mahal na apostol, at ngayon, ayon sa karunungan ng Diyos, sa pamamagitan ng mahal na apostol, hindi niya tayo iniwan na tayo ay nakalutang sa hangin na walang magtuturo sa atin at magpapaalala sa atin ng patuloy ng pagpupuyat at pananalangin. Itinalaga ng mahal na apostol ang Chief Executive Minister, ang mahal na Bishop Jonathan. The same gift that he received from the Lord, he received it. Tinanggap ito ng mahal na bishop. In the right time, mga kapatid, salamat sapagkat sa loob ng iglesia, naging kabahagi tayo. Katulad nga ng patutuo ng ating kapatid, kung hindi siya kabahagi sa tunay na iglesia, baka napariwara na rin siya. Pero salamat sapagkat tayo ay naging kabahagi sa tunay na iglesia. Ang pagpupuyat at ang pananalangin ay laging nagiging paraan ng Panginoon upang tayo ay mailayo niya sa anumang tukso na pwedeng sumira sa ating pananampalataya. Another occurrence of the praise, watch, and pray is found in the earlier Jesus ministry when He prophesied about the last days or end time. Yan po ay mababasa natin sa Lucas chapter 21. Sabi rito ng salita ng Panginoon sa verse 34, "Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and anxieties of life, that they
will close on you suddenly like a trap. Sa Tagalog, basahin po natin, dadapat mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sa talatang ito, mga kapatid, ay binanggit ng salita ng ating Panginoon ang pwedeng sumira at magpadiskaril sa ating pananampalataya. Pero ang kasunod nito sa verse 36 ay muli niyang ipinaalaala, mga kapatid, ang pagpupuyat at pananalangin. Sa verse 36, ang sabi, "Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen." Mga kapatid, maraming mga bagay sa sanglibutang ito na pwedeng magpahiwalay sa atin. Pero mayroon tayong paraan para maka-escape, at ito ay ang pananalangin at pagpupuyat. Sa unang talatang ating binasa, binanggit ng salita ng Panginoon ang pwedeng magpa-diskaril sa atin, pwedeng magpahina sa ating pananampalataya, pwedeng magpa-defocus sa atin sa paglilingkod. Ang wika ng salita ng Diyos, drunkenness and the anxieties of life. Sa Tagalog, sabi sa verse 34, ang wika, mga katakawan, mga kalasingan, mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Hindi masama na tayo ay magsumakit sa buhay na ito. Pero kung ang buhay natin ay dito lamang nauukol at walang bahagi ang pananampalataya, ito ay masama. Ang pera ay nagpapaalipin, pero sa ating mananampalataya, dapat alipin natin ang pera. Hindi tayo ang alipin ng pera. Pag tayo ang maalipin ng pera, dito na mapopokus ang ating buong panahon, ang ating buong lakas, ang ating buong karunungan at talino. Pero salamat sapagkat mayroon palang panglaban dito para hindi tayo madiskaril, madifocus sa ating pananampalataya. Ang wika ng salita niya sa sumunod na talata, "Be always on the watch and pray." Pag busy ka sa isang bagay, hindi ka naman pwedeng, hindi mo naman pwedeng gawin ang dalawang gawain sa isang pagkakataon. Sa isang pagkakataon, isa lang ang pwede mong gawin. Mga kapatid, kapag tayo ay busy sa paglilingkod, hindi mo na mapapahalagahan ang bagay ng sanglibutan. Bakit? Busy ka sa pananampalataya. Busy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Wala ka nang naiisip na iba pa. Kumbaga, mga kapatid, doon nakatuon ang ating isip, doon nakatuon ang ating oras, ang ating lakas. Ang sanglibutan ngayon ay malakas. Malakas ang hila ng sanglibutan. Yung dating abnormal, ngayon ay normal. Kung dati-rati, mga kapatid, yung parang ating hindi normal na nakikita noon, ngayon, normal na nating nakikita ngayon. Parang ang mali ngayon ay parang tama din. At yung tama ay parang yun pa ang mali. Malakas ang hila ng dyablo, ng gawa ng dyablo sa sanglibutan. Pero salamat sapagkat sa loob ng iglesia, meron tayong pagpupuyat. Ano ang turo ng mahal na apostol pagdating sa pagpupuyat? Paglilingkod.
dapat pala matuon natin ang ating sarili sa paglilingkod. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang mahal na apostol ay physically, hindi na natin siya kasama ngayon. Pero ang kanyang aral, ang kanyang doktrina ay nagpapatuloy at ito'y patuloy na ituturo sa atin ng mahal na Chief Executive Minister. Ang sabi niya kung papaano minahal ng mahal na apostol ang iglesia, gayon din niya mamahalin ng iglesia. Kung papaano pinaglingkuran ng mahal na apostol ang iglesia, gayon din niya paglilingkuran ng iglesia. Kung papaano ang mahal na apostol ay nagtiis para sa iglesia, gayon din siya magtitiis para sa iglesia. Ipagpapatuloy ng mahal na Chief Executive Minister ang bagay na itinuro sa atin ng mahal na apostol, ang pagpupuyat. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, ito ang kapalarang meron tayo. Hindi tayo iniwan ng mahal na apostol na parang, kanino ba tayo? Kanino tayo papanig? Kanino tayo sasama? Hindi. Ang biyaya ng Panginoon, ang iglesia ngayon ay matibay na nagkakaisa. Hindi tayo nagkahiwa-hiwalay. Hindi tayo nagkawatak-watak. Sa ibang pananampalataya nang ang kanilang leader ay nawala, nagkawatak-watak sila. Pero salamat sa tunay na iglesia, hindi tayo gayon. Nananatiling matibay ang Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Worth. Salamat sa Panginoon, kabahagi tayo dyan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ano ang magiging dulot ng pagpupuyat at pananalangin? Sa pagpupuyat at pananalangin, mga kapatid, magkakaroon tayo ng katangian na tayo ay maging tapat. We can only remain faithful when we are devoted to prayer and watching. Mahalaga ang katapatan sa Panginoon. At ang babalikan niya sa kanyang muling pagbabalik sa second coming ay yaong tapat. Naalaala ninyo yaong parabola ng mga talento. Nang sila ay pinapasok sa Panginoon, sino ang pinapasok? Tapat. Walang pinapasok doon na hindi tapat. Sana masumpungan tayo ng Panginoon na tapat. Ang tapat kahit na wala siyang kasama, tapat. Kahit na walang nakakakita sa kanya, tapat siya. Ang tapat, kahit baliktarin mo, sabi nga nila, kahit baliktarin mo, tapat pa din. Ang gusto ng Panginoon, maging makatotohanan tayo. Maging tapat tayo sa Kanya. Opo, minsan tayo ay dumarating sa pagiging mahina natin. Pero ang pagiging mahina natin ay hindi kapahayagan na tayo ay hindi na tapat. Sabi nga ng mahal na apostol, habang ikaw ay nabubuhay, mayroon kang pag-asa sa Panginoon na ikaw ay mapatawad sa iyong nagawang kasalanan. Hindi tayo perpekto. Pero ang tapat, kahit hindi perpekto, tapat pa rin. Praise the Lord. Ang tapat, mga kapatid, ito ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Sa atin bilang mananampalataya. Ito ang, kumbaga ito ang katangian na hindi pwedeng mawala sa atin. Di ba sabi sa Korinto,
kinakailangan na yung katiwala tapat. Dapat tapat. Hindi pwedeng hindi tapat. Bawat isa sa atin ay katiwala ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. May kaloob kang tinanggap sa Panginoon. Meron tayong tinanggap na kaloob sa Panginoon. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay binigyan niya ng pagkakataong maglingkod sa Kanya. At bawat paglilingkod na ito na igagawad natin sa Kanya, ang nais ng Panginoon na ating maging katangian ay tapat. Pero paano tayo maging tapat? Kailangan pala, mga kapatid, tayo ay nananalangin. Ang panalangin pala mag-aakay sa atin para tayo maging tapat. Dahil sa panalangin, mga kapatid, in prayer, we continually allow God to forgive us, to cleanse us, to teach us, and strengthen us to obey Him. Sa panalangin, kumbaga, hinahayaan natin na ang Diyos ay magpatawad sa atin, magpalakas sa atin, maglinis sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon, hindi natin kayang maging tapat sa Panginoon kapag tayo ay marumi. Hindi natin kayang maging tapat sa Panginoon kung hindi tayo malinis sa Kanyang harapan. Ang inaasahan niya, tayo ay malinis. Hindi ba sa pagsamba, ano ang unang bahagi ng pagsamba? Prayer. Prayer of forgiveness. Prayer of repentance. Nagpipray tayo ng pagpapatawad, ng pagsisisi. Ng pagsisisi, bakit? Yun talaga ang dapat nating unang gawin para tayo sa pagharap natin sa Panginoon, tayo ay maging karapat-dapat. Mababaliwala ang ating pagsamba sa Panginoon pag tayo ay makasalanan, pag tayo ay marumi. Hindi niya tayo tatanggapin. Pero salamat sapagkat kapag tayo naman ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad sa Kanya, siya ay tapat na sa atin ay nagpapatawad. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Gayon din sa panalangin at pagpupuyat, dito tayo makakatanggap ng endurance. Ano ba sa Tagalog ang endurance? Kalakasan para tayo'y makapagpatuloy sa paglilingkod. Pero ano ang saktong Tagalog ng endurance? Katatagan, katibayan, tatag. So, katibayan, katatagan. Kailangan natin ng katatagan sa pananampalataya. Yung palang pagpupuyat, parang ano yan kumbaga dahil ikaw ay gumagawa, ang isang katawang hindi gumagawa ng hihina. Kung titingnan natin, lalo na yung mga magsasaka, ako, laking bukid ako, yung mga matatanda sa bukid, pag pinatigil mo yan sa bayan, lalong nang hihina. Yung lola ko, kapag yun ay pumunta sa bayan, hindi talaga magtatagal yun sa bayan. Uuwi talaga sa bukid yun. Bakit? Ang sasabihin, nang hihina ako rito, hindi ako makasibak ng kahoy dito. Bakit? Sanay ang katawan niya sa paggawa. Habang ikaw pala ay gumagawa, lumalakas ka. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, habang tayo naglilingkod, habang dumarami ang ating paglilingkod, nagiging matibay tayo, nagiging malakas tayo. Ang isang katawang hindi na kumikilos, tignan mo, nung tayo ay ni-lockdown, kung ano-ano ang sakit na lumabas sa atin. Sa akin noon, kung ano-ano ang aking naramdaman nung tayo ay na-lockdown. Bakit? Halos hindi tayo kumikilos. Yung kumikilos na nga, kahit pa paano, nagkakasakit pa tayo Sabi nung meron akong napanood,
ang isang oras daw na ehersisyo ay dagdag na minuto sa iyong buhay pag ikaw daw ay nag-ehersisyo. Sa ating paglilingkod pala, mga kapatid, habang tayo ay naglilingkod, nadadagdagan ang haba ng buhay ng ating pananampalataya. Nagiging malakas tayo. Ang isang mananampalataya na pinakokonte ang paglilingkod, nagiging mahina. At sa huli, siya ay mawawala sa pananampalataya. Pero kapag ang isang mananampalataya, sagana sa paglilingkod, yun naman ang malalakas sa pananampalataya. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa loob ng iglesia, maraming paglilingkod. Yung mga schedule nga natin, patong-patong. Minsan, 1 linggo lang ang pagitan, meron tayong bagong program. Itong, di ba nung nakaraan, spoken poetry. Pinanood namin ang spoken poetry natin, biyaya ng Panginoon, ang gagaling ninyo. Ang nanalo ay, sino bang nanalo nun? Berea. Praise the Lord. Congratulations, Sister Lisel. Berea. Berea ka, di ba? Oh, Berea. Praise the Lord. Parang nalimutan ko na kaagad eh. Sino ang nanalo sa ating shower of verses? Bethel. Matindi biyaya ng Panginoon. Sister Jenny Nebris. Ang sunod na schedule natin ay Sports Fest. Ang atin pong Sports Fest ay hindi natin pala magagawa sa East Coast kasi mayroong langis at saka under construction. Kaya gagawin natin sa Bishan Park, Bishan Topayo Park ba yun? Ang Mokyo. So doon tayo. Praise the Lord. Sa loob ng iglesia, marami tayong gawain. Ang kailangan lang yung availability natin na tayo ay sumali sa mga gawaing ito. Nagiging kalakasan pala ito para sa atin. Mahalaga din po, mga kapatid, ang pagpupuyat at pananalangin doon sa mga naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ay babalik. Siya mismo ang nagsabi, di ba, sabi sa Juan chapter 14, verse 2, Jesus Himself said that He will coming back again. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Mahalaga ang pagpupuyat at pananalangin sa mga mananampalatayang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ay babalik. Kahit yung iba hindi na naniniwala, mananatili tayong maniniwala. Yung iba, hindi na sila naniniwala sa aral na ito. Pero pakatatandaan natin, mga kapatid, nang sinabi sa Old Testament na si Jesus na siya ay ipapanganak ng isang babae, ito'y nangyari. Nangyari ang kanyang first coming. Kung nangyari yung kanyang first coming na binanggit sa Old Testament, ito yung second coming binanggit sa New Testament. Hindi kaya ito mangyayari? Mga kapatid, ang mga nanghula sa Old Testament ay ang mga propeta.
pero nangyari. Ang talatang ito, hindi apostol ang nagsabi nito. Hindi ito inihula ng apostol. Hindi ito inihula ng mga propeta. Ang mismo nagsasalita, specifically sa John 14 verses 2 to 3, ay yung mismong babalik, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napaka-imposible na ito ay hindi pangyarihin ng Panginoon. Bakit? Siya mismo ang nangako. Siya mismo ang nagsabi na siya ay babalik. At ito, mga kapatid, ay suportado ng mga aral at doktrina ng mga apostol. Ng mga unang apostol, gayon din ng minamahal na apostol. At ng ating minamahal na Chief Executive Minister. Di ba mayroon ngang title yung ating home pray? Mayroong isang home pray na Jesus is coming soon ba yun? Yung isang title ng ating home pray. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay kabahagi sa iglesyang ito. Si Kristo ay babalik hindi sa sanglibutan. Si Kristo ay babalik para sa atin. Para sa akin. Para sa iyo na naghihintay. As long na ikaw ay naghihintay sa Kanya, para sa iyo ito. Pero sa mga hindi naghihintay sa Kanya, hindi talaga ito para sa kanila. Kaya, yung kanilang paniniwala na hindi ito totoo, ay talagang hindi ito totoo sa kanila. Hindi naman ito para sa kanila eh. Pero para sa atin, dahil ito'y para sa atin, ang kanyang pagbabalik ay para talaga sa atin, para sa iglesia. Mga kapatid, panahon ito na lalo nating papagtibayin ang ating pananampalataya. Panahon ito na lalo nating palakasin ang ating pananampalataya. Kung dumaraan tayo sa pagsubok, magpatuloy ka lang. Kung ikaw ay dumaraan sa kahinaan, magpatuloy ka lang. Kung nagkasala, humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi ng minamahal na apostol, walang pagkakasala, walang pagkakamali na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Hindi ko pa nga naipopost yun ipopost ko yun Walang pagkakasala, walang pagkakamaling hindi kayang patawarin ng Panginoon. Habang nabubuhay ka, may pag-asa kang patawarin ng Panginoon. Ang kailangan lang, yung ating kapakumbabaan at pagtanggap na tayo nagkasala, na tayo ay nagkamali. At ang Diyos ay tapat na sa atin ay nagpapatawad. Mga kapatid, kung tayo ay nasa pagsubok ngayon, ito ang gamot. Pagpupuyat at pananalangin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong biyaya at habag sa amin. Salamat din po sa iyong biyaya na muli po kaming nakabalik sa lokal na ito, naligtas. Salamat sa habag mo. Salamat sapagkat ang iyong tulong ay lagi naming nagiging karanasan. Maaaring ang aming pag-uwi sa Pilipinas sa isang bahagi ay may lungkot dahil ang mahal na apostol ay nasa iyong wala na, hindi na namin kasama dito sa lupa. Ngunit kami ay nagagalak sapagkat siya ay nasa iyong piling. Na sa amin, Panginoon, ay tumitingin. Na sa amin, Panginoon, ay nakatunghay kasama mo. Amang banal, mahabag kang palagi sa amin. Tulungan mo kami na habang kami pa ay lumalaban sa pananampalataya, huwag mo kaming pababayaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya.
Papagtibayin mo ang aming pananampalataya. Ingatan mo ang aming puso hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita na aming narinig ngayong gabi. Ito po ang aming panalangin at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay magsitayo, pagkaloob natin ang ating love offering.